the Lord Almighty? Who can stop 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 the Lord? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Jesus, we praise Your name, hallelujah. Oh, praise Your name, Lord. You're worthy to be praised, Father God. Hallelujah. We will continue to sing Your name on this place, to sing Your name on this presence, Panginoon, sa lugar na ito. Dalangin po namin naman, samahan niyo po kami ngayong umagang ito, na masumpungan ng aming puso, Panginoon, yung presensya mo at maramdaman namin ito ngayong umaga. Hallelujah. We will continue to praise You, God. Yes, Jesus. Praise Your name, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Kahanga-hanga ka, aming Diyos na buhay. Continue to open our hearts today, O Lord. We want to feel Your presence in this place, Father God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and say, Lord, I worship You. Because of who You are, Lord, I worship You. Because of who You are. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and say, Lord, I worship You. Because of who You are, Lord, I worship You. Because of who You are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi,
Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Let's sing. Because of who you are, I give you glory. Yes, Lord. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. You're Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Minsan pa, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. For the last time we sing, Lord, God, Jehovah, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say,
Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. The peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Lord, we continue to pray, Panginoon, na always remind us, Panginoon, sa mga bagay na dakilang ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, na kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin. Kahit kailan hindi namin naranasan na kami mag-isa, Panginoon. Dahil lagi ka naririyan, Panginoon. Higit sa mga dahilang ito, Panginoon, nararapat kang purihin, Panginoon, because you deserve to be praised, O Lord. Ang pangalan mo ay marapat na parangalan, marapat na sambahin ng iyong mga nilikha, na lahat ng may hininga, lahat ng may buhay, magbigay ng kaluguran, magsampit ng mga papuri sa iyong pangalan, Panginoon. Nalalaman po namin, Panginoon, na hindi mailalarawan ng salita kung gaano ka kadakila at kabuti sa amin, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na masumpungan mo yung aming puso ngayong umagang ito ng punong-puno ng pagpapasalamat, Panginoon. Punong-puno ng kagalakan. Dahil malaya kami nakalalapit sa iyong harapan, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Na kapag kami, Panginoon, ay tumawag, siguradong kami makasusumpong, Panginoon. Sa pangakong kapag hinanap ka namin, Panginoon, ng buong puso, naaririyan ka, tandang sumagot sa amin, Panginoon. We will continue to praise you, Lord, na ang awiting ito ay hindi lamang maging isang awitin lamang, Panginoon, kundi damhin ang aming puso, Panginoon, na ikaw ay buhay, marapat papurihan, at marapat sambahin na Diyos. Yes, Lord, continue to praise you, God.
for you alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Church, let's sing for you alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Taas po natin mga kamay para sa Diyos. Hallelujah! For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Yes, Lord, hallelujah. We thank you, Lord Jesus. Truly, O God, that you deserve to be praised, Panginoon. Patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Sa patuloy naming panalangin na lagi naming alalahanin, Panginoon, yung mga dakilang ginawa mo sa aming buhay. Lord, maraming salamat dahil patuloy ka nandyan para sa amin, Panginoon. Despite sa mga pagkukulang namin, Panginoon, you remain faithful, O God.
Thank you for your love and mercy na patuloy mong ginagawad sa bawat isa. Patuloy na may panibagong umaga kang hinahandog sa amin, Panginoon. Muli, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagluwalhati sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Sa oras po na ito ay muli tayong dadako sa pagsasagawa ng pag-alaala sa pagpuputol-putol ng tinapay. Every Sunday po, bago natin gawin ang pagpuputol-putol ng tinapay ay pinapaliwanag po sa atin ang dahilan bakit natin ito ginagawa. Hindi naman po ito isang Sunday lang, halos every Sunday. And this morning, I believe po na lahat tayo ay naintindihan na po natin yung dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Kaya this morning, I still encourage everyone na kung mayroon po kayong Bible, pwede nyo akong sabayan sa pagbasa. Kung wala naman po, I encourage everyone to please. Mata mo po nating pakinggan at bulay-bulayin yung word na ating babasahin sa umagang ito na may kaugnayan sa ating gagawin na pagpuputol-putol ng tinapay. Muli po, sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 11, talataang 1 at sa mga sumusunod, ay ganito po ang ating, verse 23, Chapter 11, verse 23 po ng 1 Corinthians, ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing sa ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa tinang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktin at hindi kakaunti ang nangatutulog.
Muli ay pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkarinig po natin ng Kanya mga banal na salita. Hawakan po natin ang tinapay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, tinataas po namin sa inyo ang tinapay na ito na walang libadura. Kinikilala po namin na ito po ay simbolo, larawan ng mahal na katawan ng Panginoong Hesukristo na napako doon sa cross of Calvary. Hinihiling po namin, aming Ama, na ito po ay yung basbasan at pagpalain bago namin tanggapin. Gayun din po, Panginoong Diyos, tinataas namin sa inyo ang buhay ng bawat isa sa amin. Kinikilala namin, dinedeklara namin ang kapangyarihan ng mahal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang kapangyarihan ng Kanyang natapos na gawa doon sa cross of Calvary. Ang siyang patuloy na maglilinis ng aming mga buhay upang kami ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mga elemento na ito ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tanggapin na po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. Gayun din po, Amang Diyos, tinataas din namin sa inyo ang sarong ito na naglalaman ng katas ng ubas. Kinikilala po namin na ang katas ng ubas na ito ay simbolo ng mahal na dugo ng Panginoong Hesukristo na siyang naging kabayaran o panglinis sa lahat ng aming mga kasalanan. Patuloy naming hinihiling, Ama, na ito po yung basbasan at pagpalain bago namin tanggapin. Patuloy po naming dinideklara ang kapangyarihan ng natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo sa aming mga buhay. Ito po ang naging daan upang kami magkaroon ng buhay sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangit pagpapasalamat sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tanggapin na po natin ang sarong. Tayo po ay manalangin ng pagpapasalamat. Muli, Amang Diyos, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon, ng pribilehiyo na kami ay makabahagi sa gawain na ito ng pag-alaala sa pagpuputol-putol ng tinapay, pamamagitan ng pagpuputol-putol ng tinapay, ay patuloy naming sariwain sa aming mga puso, sa aming isipan, ang kadakilaan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa amin. We continue pray, God, hindi lang po every Sunday morning, kundi sa bawat sandali ng buhay namin habang kami ay nandito pa sa mundong ito. Hindi namin kakalimutan
kung gaano kalaki ang iyong pag-ibig, kung gaano kalalim, kung gaano kalawak ang pag-ibig na inyukol niyo po sa bawat isa sa amin. At yun po yung mag-udyok sa bawat isa upang patuloy naming ibigay sa iyo ang aming mga buhay for your glory and honor. This is our prayer. May kagalakan, may pagpapasalamat sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Good morning po, mga kapatid. Good morning. Good po ba ang morning natin, mga kapatid? Good morning. Medyo malamig po ngayon, ano? Pansin nyo. Kanina mainit, tapos nabuksan yung aircon. So, galaw-galaw po tayo. Sabihin nyo po sa katabi nyo, walang matutulog. No? Can we just give God the best clap offering? Karapat dapat ang Diyos ng best. No? Kaya every time talaga na mag-o-offer tayo sa Panginoon, ano man yung i-offer natin sa Kanya, bigay po natin yung best natin para sa Kanya. Amen? Praise God po. So, praise God sa nakalipas na national election. No? Purihin po ang Panginoon. May mga binoto tayo na hindi nanalo. May mga binoto tayo na nanalo. No? So, ano man po yung naging resulta nun, alam po natin may plano ang Diyos. Amen po. Naniniwala po ba tayo doon? No? Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Nag-agree po ba kayo sa akin, mga kapatid? So, yung pag-aaralan po natin ngayon, the purpose behind it all. No? Ano ba yung dahilan ng mga nangyayari sa buhay natin? No? Ano man yung sitwasyon natin, ano man yung buhay natin, lahat yan may dahilan. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid? Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. No? Walang aksidente. No? Sabi nga po doon sa book ni Rick Warren, yung The Purpose Driven Life, siya po yung author nun. Sabi po doon, you are not an accident. Naniniwala po ba kayo doon? No? Pakisabi nga po sa katabi nyo, hindi ka aksidente. No? Bakit ba ako nag-e-exist? So, may dahilan po yan. No? At ang importante po is malaman natin ano yung purpose natin sa buhay. Example, mga kapatid, itong speaker, ang purpose niya ay marinig natin kung ano yung tinatransmit ng mic. No? Hindi niya pwedeng gustuhin na maging aircon na malamig kasi hindi yun yung purpose niya. Nakukuha natin, mga kapatid, no? Ang lahat ng bagay ay may purpose. Same din po, mga kapatid, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Pangit man ito o maganda, lahat po ito ay may dahilan. No? God has a reason for everything, good or bad. Naniniwala po tayo doon, mga kapatid. No? May dahilan po ang Panginoon kung bakit nangyayari yung mga bagay sa buhay natin. No? Sabi nga po ng Romans 8, verse 8:28, and we know that all things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose. No? Ang lahat daw po ng bagay ay gumagawa. No? Kalakip dun sa kalooban ng Panginoon for those who love God. No? So, ano man, mga kapatid, yung nangyayari sa buhay natin, alam natin sa sarili natin na ang Panginoon ang kumikilos. Amen? No? Alam niyo po yung story ni Joseph. Sino po nakakilala dito kay Joseph? Joseph the Dreamer.
No, siya po yung tumalo kay Goliath, tama po ba? Ay, hindi. Hindi. So, assignment po natin yan, ha? Kung hindi po natin kilala si Joseph, basahin po natin. Naalala ko nga po nung sa Sunday School, no, tinuturo po kung sino si Joseph. Si Joseph po ay anak ni Jacob. Sila po ay 12 na magkakapatid. No? At alam po natin kung ano yung naging istorya ng buhay ni Joseph. So, dito din po, iikot yung ating pag-uusapan for today. No? Kung ano ba yung good and bad na nangyari sa kanyang buhay. No? So, ayun, announce ko na din po. Since nabanggit ko na po na nung Sunday School, pinag-aaralan namin to, ay magkakaroon po tayo ng daily vacation Bible School. So, sa pamamagitan po nito ay natuturuan po yung mga bata dun sa mga character sa Bible na kung saan ay nahuhubog din yung character no bata pa lang na nakukuha na yung principle ng Diyos sa kanilang buhay. So, kung may mga anak po tayo, age 4 to 12, kung hindi pa ako nagkakamali, ay talagang 5 to 12. So, encourage po natin sila na mag-join sa mga gantong gawain. So, pagkakataon po ito para talaga ma-ready natin yung next generation na kung ano yung principle ng Diyos ay yun yung maisapamuhay nila. No? So, balik po tayo. Si Joseph po sila po ay 12 na magkakapatid. So, dahil medyo madami, ay hindi po maiiwasan yung favoritism. Si Joseph po ay paboritong-paborito ng kanyang ama na si Jacob. No? No, dahil nga po na siya ay favorite, ay kinaiinggitan siya ng kanyang mga kapatid. Sino po ba dito yung magulang na may favorite? So, yun po yung nagiging cause niya. No? Nagkakaroon ng kagalitan. So, wag po tayo magkaroon ng favoritism. No? So, dahil nga po doon ay binigyan pa ng quote si Joseph, yung binigyan ng kanyang ama. So, dahil po doon ay, syempre, yung mga kapatid niya, bakit si Joseph lang yung paborito? Bakit siya lang yung binibigyan? So, yun po. Kung titignan po natin, yun yung bad na nangyari sa kanyang buhay, no? Na kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid, no? Tapos ano pa, siya po ay nanaginip. Tapos nung pinaliwanag na po yung kanyang panaginip ay nagalit po yung kanyang mga kapatid sa kanya. So para po tayo ay makarelate ay basahin po natin kung ano po yung story ni Joseph. No? Assignment po natin yan mga kapatid. No? So dahil nga po dun sa inggit, dun sa galit ay they plotted na to kill him. No? Na sila po ay nagkasundo, napatay na lang yung kanilang kapatid, no? Pero dahil dun sa panganay, sabi, wag natin patayin. So ang ginawa na lang po nila ay hinulog nila sa balon at binenta, sold as slave. So yun pa po yung pangalawa na nangyari kay Joseph, no? Binenta po siya dun sa mga traders, no? They sold him to traders, then yung traders ay binenta siya dun sa Egypt. So napunta na po si Joseph sa Egypt, no? Tapos, ito pa po yung mga pangit na nangyari kay Joseph, no? Siya po, nung napunta po siya sa Egypt, ay siya po ay was falsely accused of wrongdoing by Potiphar's wife. So, kung alam niyo po yung storya, siya po ay nanungkulan, no, kay Potiphar na pinuno. At yung asawa ni Potiphar, inaakit siya. Pero hindi siya nagpaakit, no, napagtagumpayan niya yung temptation at dahil doon gumawa ng paraan yung asawa ni Potiphar para siya ay makulong. So nakulong po si Joseph. So kung titingnan po natin, ano bang ginawa kong masama, di ba? Parang kung tayo si Joseph, isipin natin, ano ba ginawa kong masama? Nagagalit sa akin yung mga kapatid ko, na they plotted to kill me, parang ganon. Tapos, binenta nila ako. Di ba, kung isipin nyo, napakasakit nun. Kadugo mo, binenta ka, gusto kang patayin dahil sa inggit.
no? Tapos wala ka namang ginagawang masama. Ginagawa mo na nga yung mabuti, kasi hiran dun sa temptation. Pero nakulong pa din siya. No? Kung titingnan natin, pangit yung naging sitwasyon, no? Yun nangyari sa kanyang buhay. Pero ito naman po yung maganda. He became powerful in Egypt. Kung alam po natin yung istorya, so na-promote siya ng promote dahil lagi niyang ginagawa yung principle ng Panginoon at ginagawa niya parati yung best niya. Nasaan mang lugar siya. Hindi niya tinitignan kung prison, parang dapat maging prisoner mentality na lang din ako. Hindi. Lagi niyang ginagawa yung best hanggang sa ang God yung nagpo-promote sa kanya. Tapos, dumating yung pagkakataon na naipapaliwanag niya yung mga panaginip ng mga taong nakapaligid sa kanya. No? So, ikat ko na po yung story. Nag-rule po si Joseph sa Egypt for 8 years, no? As governor. And save his family. So, dahil po dun sa panaginip ni Joseph na magkakaroon ng yung tagutom ay yun nga po yung naging dahilan kung bakit nagalit din yung mga kapatid niya. At dumating din po yung panahon na nangyari yon. No? At dahil po sa nangyari na yon ay nailigtas po ni Joseph ang marami niyang kababayan. No? Yung lahi niya din po. So nakuha po natin. So what looked bad, God used for good. Kung titignan po natin, parang ang pangit nga nung nangyari sa buhay ni Joseph, no? No? Same din po yun sa buhay natin. May mga bagay tayo na, may mga sitwasyon tayo sa buhay na kung titignan natin parang pangit. Pero, ginagamit din po yun ng Panginoon para maipakita kung gaano siya kabuti sa atin. Amen po? No? Sabi po ng Isaiah 55 verse 8 to 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisip ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. So iba daw po yung kaisipan ng Diyos dun sa kaisipan ng tao at yung kapararaanan ng Diyos dun sa kapararaanan ng tao. Nag-agree po kayo dun, mga kapatid? Na iba yung iniisip ng tao dun sa gustong gawin ng Panginoon. No, minsan, parang, Lord, bakit hindi nangyari yung gusto ko? Yan, tatanong tayo ng ganun. Bakit everyday ko siyang pinagpe-pray, pero bakit hindi nangyayari? Tapos naman, yung hindi natin pinagpe-pray, yun yung nangyayari. Di ba, may mga ganung pagkakataon po sa buhay natin. No? Sabi po ng salita ng Diyos, higit po yung kapararaanan ng ating Panginoon. Dun sa, minsan iniisip natin, yun yung mas best sa atin, pero mas best po yung nais ng Diyos sa ating buhay. Amen, mga kapatid? So, ito po yung nagiging katanungan sa atin. Bakit? No, why? Bakit ganun yung nangyayari? No? Sabi ko nga po, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. No? May dahilan. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, na God is in control. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid? Nag-agree po ba tayo doon? God is in control. Hawak niya ang anumang nangyayari sa buhay natin. No? Kung titignan natin balikan natin yung istorya kanina, no? Kung hindi binenta si Joseph nung kanyang mga kapatid, hindi siya makapunta ng Egypt. No? Hindi siya maluluklok doon sa mataas na posisyon. Dahil doon sa mataas na posisyon niya, ay naligtas niya yung kanyang sambayan. Doon sa kagutuman. No? Minsan, mga kapatid, meron tayong mga bagay na hindi agad natin naiintindihan. Totoo naman po, di ba, mga kapatid? Parang kung isipin natin, Lord, bakit ba ako nagkaroon ng gantong sakit? No? Bakit ba ako dumadaan ng gantong sitwasyon sa buhay? Bakit ako nahihirapan ng ganito? No? Sa bad things. Pero may sa good thing, Lord, ba't mo ba ako bine-bless? Bakit ba ako nagkakaroon ng gantong bagay? So, sa simula, minsan, hindi po natin siya naiintindihan. No?
Pero lagi po nating tatandaan mga kapatid, God is in control. Kung isipin natin yung earthquake, yung typhoon, Lord, ba't kailangan magkaroon ng earthquake? Ang daming namamatay. Ang daming nawawasak na bahay. No? Pero, isipin po natin palagi, mga kapatid, God is in control. No? Nabalitaan niyo po ba yung sa vehicle accident? Yung sa TPLX po ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Nakapila lang sa toll, tapos bigla na lang nabangga ng bus. Diba? Isang mabilisan lang. Kung isipin natin, Lord, bakit nangyari yun? No? May mga ganon po tayong kaisipan talaga na minsan hindi natin naiintindihan kung bakit inaalaw po ng ating Panginoon. Pero lagi po nating tatandaan, God is in control. Sabi po ng Isaiah 45 verse 7, I form the light and create the darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. No? Ang Panginoon po ang lumikha ng lahat. No? Yung prosperity and disaster. So, dahil po siya yung creator, tayong mga creation niya, hindi naman natin pwede sabihin na ikaw yung creator, dapat ganito ginawa mo sa akin, dapat ganito yung purpose ko, ganito. Hindi eh. Siya yung mas nakakaalam kung ano yung purpose natin sa buhay. No? Ang layunin po natin is malaman talaga kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen mga kapatid? So lagi po natin tatandaan, God is in control. Sabi nga po dun sa binasa natin kanina sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, who are called according to His purpose. So pangalawa po, yung katanungan dun sa why natin, hard times can make us strong. Naniniwala po ba tayo doon mga kapatid? Yung hard times natin, yung struggles natin, it make us strong. Hindi lang sa physical mga kapatid. Most important is yung ating spiritual na relasyon sa Diyos. No? Kapag tayo po ay dumadaan ng mga hard times sa buhay natin, mas lalo po tayong lumalalim sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Totoo po ba? No? Mas lalo tayong lumalapit sa Kanya. Sabi po ng Philippians 4, verse 12 to 13, I know what is to be in need, and I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Sabi po ni Apostle Pablo, I can do all things through Him who gives me strength. No? No, ito po yung pinanghahawakan ni Apostol Pablo. No, naranasan ko. Managana, naranasan ko yung maghirap. No? At natutunan ko kung paano maging kontento. Dahil ang tinitingnan niya, I can do all things through Christ who strengthens me. No? So ito din po yung pinanghahawakan ng sikat na basketballista, di ba? Na pinapalagay niya sa shoes niya yung verse na to. Kilala niyo po ba siya kung sino siya? Si Stephen Curry, no? So, ito po, yung nagre-remind doon sa mga hard times na nangyayari sa buhay natin na we can do all things through Christ, na siyang Diyos po natin, na siya yung magbibigay sa atin ng strength, no? At magagawa natin yung mga bagay na dapat nating gawin sa pamamagitan niya, no? Sabi din po ng 2 Corinthians 12:9-10, But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Naalala niyo mga kapatid, may panalangin si Apostol Pablo eh. 3 beses niya yun pinanalangin, na alisin yung kanyang thorn in the flesh. No? Pero ito yung pinangahawakan niya, mga kapatid. Na kapag siya po ay mahina, mas lalo po niyang nararanasan kung gaano kamapangyarihan ang kanyang Diyos. Same din po sa atin, mga kapatid.
No? During hardship, wag po tayong lalayo. Wag po tayong lalayo sa ating Panginoon. Parang, dapat, yun pa yung time na dapat lumalapit po tayo sa ating Diyos. No? Kasi ang tendency kapag, Lord, parang pinabayaan mo ako, ano bang nagawa ko? Bakit ako dumadanas ng gantong problema? So, kapag po tayo ay dumadanas ng hardship, mas lalo po tayong lumapit sa Diyos. Kasi, dun sa weakness natin, dun natin nakikita na malakas ang Diyos natin. Amen? No? Kapag may sakit tayo, di ba? Kapag nagkukulang tayo, nakikita natin yung provision ng Diyos. Di ba? Kung kailan tayo mahina, doon natin nararanasan yung kalakasan na nagmumula po sa ating Diyos. No? Kung kailan po tayo walang-wala, doon natin nakikita na God will provide. Di ba kinakanta natin kanina? My provider, di ba? Kinakanta natin kung sino yung Diyos natin. Kung sino siya sa ating buhay. No? During hardship, mas lalo pong lumalakas yung ating pananampalataya at pag-ibig sa ating Diyos. Totoo po. Nangyayari po ba yun sa ating buhay? No? Pangatlo po, kasagutan dun sa ating why is we learn to depend on God. No? Natututo po tayo na maging dependent po sa ating Panginoon. Hindi kapag may problema ay tayo na agad yung solusyon. No? Kay ano, pangalan na. Kapag tayo ay nangangailangan pinansyal ay talagang kanina kay Mr. Hindi ko kilala. Sabi po ng Proverbs 2 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. So, yun po pala yung dapat natin na maging prinsipyo sa buhay, mga kapatid. In all our ways, acknowledge po natin ang ating Diyos. No? Hindi yung kapag may problema, ay gagawin ko na to, ito solusyon. No, hindi tayo nagko-consult, hindi tayo nagdidepende kung ano yung gusto ng Panginoon. Para daw po maging straight yung path natin. No, acknowledge po natin ang ating Panginoon. Huwag tayong mag-lean lang dun sa own understanding. Hindi, eto ako, kaya ko yan. Di ba? Di ba? Mga kapatid, yun yung isang kasagutan dun sa why natin. Na natututo tayo na maging dependent po sa ating Panginoon. Trust God, not just your own thoughts. No? Hindi ano ko na yun alam ko na to kaya ko na to No? Let God lead you in everything. No? Maging maging humble po tayo sa harapan ng Panginoon. Huwag po natin siyang pangunahan. Believe God knows best. No? Amen, mga kapatid? No? Best lagi ang gusto ng Panginoon para sa atin. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid? Na? Yung best ang nilaan ng Diyos para sa atin. Kaya minsan, mga kapatid, huwag natin ipilit kung ano yung gusto natin. Kasi may inahanda na mas maganda ang Diyos para sa atin. So, minsan, parang ginawa ko naman lahat, parang nag-effort naman ako, doble pa nga, pero hindi natin namimit kung ano yung expectation natin, no? So, isik natin talaga, yun ba yung kalooban ng Diyos? Yun ba yung purpose niya sa atin? Amen, mga kapatid? Sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse 7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Ayun naman pala, mga kapatid No? Bakit tayo nag-aalala? Ay Lord, pag hindi ko ito ginawa, ano na mangyayari? Sabi dito, casting all your anxieties on Him. Why? Because He cares for you. Di ba? Kung titignan natin, mga kapatid, ano pa yung magiging dahilan natin para hindi tayo maging
dependent sa Panginoon. He cares for us. No? And sabi din po sa Proverbs 12, verse 21, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. So, kung nais po talaga natin na malakaran kung ano yung kagustuhan ng Panginoon sa atin, we should learn how to depend on Him. No? Sabi po nung binasa natin sa Proverbs, huwag tayo mag-lean dun sa own understanding. Tingin natin ito yung tama. Parang lagi na lang nagiging last choice yung paglapit natin sa Diyos kapag sukol na tayo. No? Aminado po ba tayo doon? Ako po, aminado ako doon eh. Kung minsan kung yung talagang sukol na, wala nang ibang choice. Saka lang ako lalapit sa Panginoon eh. So, we have to learn po na maging dependent po tayo sa ating Panginoon. No? So, yun po yung kasagutan dun sa why. Lord, bakit nangyayari yung good and bad sa buhay natin? Yung mga sitwasyon po sa buhay natin, no? Lagi po natin tatandaan na God is in control, no? Hard times can make us stronger. Hindi lang dun sa ating nangyayari sa buhay natin, kundi yung personal na relasyon natin sa ating Diyos. At yung pangatlo po ay, we learn to depend on God. So ano po yung kailangan natin gawin? Una po, trust God even when it's hard. No? Matuto po na tayong magtiwala sa Panginoon kahit po mahirap yung pinagdadaanan natin. No? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So wala daw pong temptation na ibinigay sa atin na higit doon sa ability natin para mapagtagumpayan po ito. At siya din po yung magpo-provide para mapagtagumpayan po natin yung mga temptation. And same thing din naman po dun sa mga nangyayari sa buhay natin. Balikan po natin yung verse kanina. No? Casting all your anxieties because He cares for you. No? Dun pa lang alam na natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. So kung ano man po yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin, tandaan po natin na He cares for us po, mga kapatid. Na hindi niya ibibigay sa atin yung sitwasyon natin sa buhay kung hindi natin to kayang mapagtagumpayan sa tulong niya. So siya din po yung nagpo-provide ng way para po mapagtagumpayan natin yung hardship, yung challenges, yung mga struggles po natin sa buhay. At dahil po doon, mas lalo pong tumatatag yung ating relasyon sa ating Diyos. Amen po? Trust God even when it's hard. No? Balikan natin yung story ni Joseph. Ang hirap po nun, mga kapatid. No? Parang, hindi pa ako mahal ng mga kapatid ko. Hindi pa ako mahal ng tatay ko. Bakit niya inalaw na mangyari yon? Di ba? Sarili mong dugo. Papatayin ka, binenta ka. Dahil sa inggit. No? Pero nanatili po si Joseph doon sa prinsipyo ng Panginoon. No? Kahit saan siya mapunta, ginagawa niya po palagi yung best para sa Diyos. No? Isa pa po, talk to God in good and bad times. So hindi lang po tayo tumatawag sa Panginoon kapag good, even po dun sa bad times ng ating buhay. We learn to call Him po. Amen, mga kapatid? No? Hindi lang tayo lumalapit sa Diyos kapag may kailangan tayo. No? Lagi po nating aalalahanin ang Panginoon, anuman po yung sitwasyon ng ating buhay. Sabi po ng mga ngaral, verse 7 to 14, magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat sa bagay. Sa panahon ng kahirapan, ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari bukas? No? Sabi po dito ay parehong ipinapadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. No? Sino ang makakaalam kung
ano ang mangyayari bukas. Di ba minsan kapag okay yung buhay natin, sige, gagawin ko anong gusto ko. Di ba? Minsan nakakalimutan na natin na, ay, nakapag-pray na ba ako? Ay, nakapag-devote na ba ako ng time sa Diyos? Nakapagpasalamat na ba ako? Di ba? So, ano man po yung sitwasyon natin sa buhay, ano man yung nangyayari sa buhay natin, either good or bad po yan, ay balik po tayo parati sa ating Panginoon. No? Lagi po tayong magpasalamat. Sabi po ng Psalms 55 verse 22, "Cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken." Sabi din po sa James 5 verse 13, "In anyone among you in trouble, let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise." Nakuha natin mga kapatid, no? Kung sino daw po yung sa atin who are in trouble, let them pray. Kung sino man po yung sa atin, yung happy, let them sing song of praise. Nakuha natin mga kapatid. So, maging buhay po natin mga kapatid yung lagi po tayong nananalangin. Ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay. Amen? Pangatlo po, learn from what happens. Sabi po ng Romans 15 verse 4, "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in scriptures and the encouragement they provide, we might have hope." So ano man po yung nangyari nung nakalipas, natututo po tayo doon. No? Pasensya na po, ay nabubulal po. No? Natututo po tayo doon. Amen mga kapatid? Ano man po yung nangyari nung mga nakaraan. No? Kaya po tinitingnan natin yung buhay ng mga karakter sa Biblia. Kasi ang daming principle, ang daming mga nangyari sa buhay nila na natututunan po natin. No? At importante po yan mga kapatid na ano man yung nangyari sa buhay natin ay meron po tayong natutunan. Sabi nga po ay, forget the past but learn from it. No? Kalimutan natin yung nakaraan natin. Pero, wag natin kakalimutan na yung natutunan natin dun sa mga nangyari na yun. No? So, isa pa po, be kind to others. No? Tingnan natin yung istorya ni Joseph. Hindi naman siya gumanti Hindi niya naman binalikan yung ng galit, ng sama ng loob. Hindi naman siya gumanti ng masama dun sa mga kapatid niya. No? Sabi po dito, be kind to others. Minsan, yung dumadating yung point na yung binoto natin, hindi nanalo, sinisisi natin yung ibang tao. May dahilan mga kapatid kung bakit sila nanalo o natalo. No? Be kind to others. Minsan, parang may nasasabi pa tayo sa ibang tao. Kasi, ba't ba ganyan yung nyo? Isip nyo, ganyan-ganyan. No? Lahat po nang nangyayari sa atin. Ito po yung principle ng Panginoon. Be kind to others. Ang sama nga po nung ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya. Di niya naman ginantihan. Di ba? So, yun po, yung principle ng Diyos na maging buhay po natin bilang mga Kristiyano. Kasi iba po yung prinsipyo na gusto po natin na ipamuhay. Yung prinsipyo po ng ating Diyos. No? Si Jesus nga po ay, di ba, wala naman siyang kasalanan. Sinuntok, sinipa, di ba? Dinuran. No? Wala naman siyang ginagawang masama. Pinapalit siya kay Barabas. No? Nagalit ba siya? Di ba? Sabi niya pa nga dun sa kumukot siya sa kanya, patawarin niyo po sila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. No? Be kind to others, mga kapatid. Sabi po sa Genesis 45, verse 4-5, ito po yung time na nagpakilala na si Joseph
sa kanyang mga kapatid. Dumating na po dumating na po yung tagutom at dahil yung Egypt ay may talagang may mga resources po sila kapag mga gantong pagkakataon. So sila po yung pinupuntahan ng mga nakapaligid sa kanila, no? Sabi po dito, lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Grabe, no, mga kapatid? Huwag nyo nang sisihin yung sarili nyo. Huwag nyo nang isipin kung ano man yung ginawa nyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Kaya po ba natin yun, mga kapatid? No? Na maging ganun din po yung puso natin. Na ganun din po tayo magiging kind sa ibang tao. No, ginawa na tayo ng masama, pero nakakayanan pa rin natin silang gawa ng mabuti. Kaya po ba? No, iyon po yung maging buhay natin. Iyon po yung maging kaibahan po natin. No? Kung paano po umibig ang ating Panginoong Hesus, ay ganun din po tayo umibig sa ibang tao. No? Sabi nga po ng Luke 6 verse 27, "But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great." No, kapag daw po tayo ay gumagawa ng mabuti, wag po tayo mag-expect in return. No? Dahil alam po natin, lahat po ng ginagawa natin, pagdating ng panahon, ang Diyos po ang magbibigay ng reward sa atin. No? So, hindi po tayo pakitang tao, ay kailangan ganito, ganyan. So, kung ano po yung ginagawa natin sa tao, yun po yung ginagawa natin sa ating Diyos. Diba? Sabi nga po, paano po natin maiibig yung Diyos na hindi natin nakikita? Kung yung taong nakapaligid sa atin, hindi natin kayang ibigin. Amen, mga kapatid? So, wag po tayo makikipagkagalit, no? Wag po tayo talo, di ba? Ay, hindi, ito karapat-dapat, magaling to. Naman, ganyan, di ba? So, yun po, yung prinsipyo na gusto po natin ipamuhay, mga kapatid. Yung prinsipyo po ng ating Panginoon. Love your enemies. No? Sabi po ng Galatians 6, verse 9 to 10, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you." So, lagi po natin tatandaan, mga kapatid, kung paano po tayo pinatawad ng ating Diyos, ganun din po tayo maging forgiving, no? Para po tayo ay makapagpatawad, lagi po natin iisipin kung gaano tayo pinatawad ng ating Diyos. Di po tayo karapat-dapat eh. Di ba? Ang dami nating nagagawang mali, ang dami nating pagkukulang, ang dami nating pagsuway. Ginagawa na nga natin kung ano yung gusto natin eh. Nakakalimutan nga natin siya kapag in good times tayo. Pero iniibig pa rin tayo ng Diyos. Same thing din yun yung maging buhay natin, mga kapatid. Matutunan natin kung paano tayo inibig ng Diyos, ganun din po natin iibigin yung mga taong nakapaligid po sa atin. Amen, mga kapatid? Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 24, "He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By his wound you have been healed." No? Tulad po nung ginawa ni Joseph, na hindi niya inisip kung ano yung nangyari sa kanya. No? Nakulong siya, pinagbili siya. Ang tinitingnan niya yung magandang nangyari pagkatapos ng mga sitwasyon na nangyari sa buhay niya. Dahil doon, napunta siya ng Egypt, naging mataas yung posisyon niya. At dahil doon, naligtas niya yung kanyang mamamayan. Marami. Di ba? Same thing din po, mga kapatid, doon sa ginawa ng ating Panginoon Diyos. No? Hindi niya inisip yung ginawa ng tao sa kanya, na dinuran siya, no? Sinipa siya, nilatigo siya, lahat ng pasakit, lahat ng pahirap ay naranasan niya. Ang inisip niya, tayo. So tingnan po natin,
yung kalooban ng Diyos, yung purpose niya. No? Ang tingnan po natin yung mga magandang plano ng Diyos sa ating buhay. No? The purpose behind it all, God has a reason for everything. Trust Him no matter what. No? Ngayon po, mga kapatid, hindi aksidente na nandito tayo ngayon, na napakikinggan natin yung salita na ito. Hindi po aksidente. Hindi aksidente na siya yung nanay mo, siya asawa mo, siya anak mo. Hindi aksidente kung ano man po yung sitwasyon natin ngayon, kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, kung ano man po yung problema natin ngayon, kung ano man po yung mga magagandang bagay na nangyayari sa atin. No? Hindi po yan aksidente. God has a reason for everything. Trust Him no matter what. Amen, mga kapatid? So, tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Mga kapatid, let's take this time po na mag-pray tayo sa Lord. Ano man yung nilalaman ng puso natin, ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung hardship, ano man yung struggles and problem natin sa buhay. Seek po natin, Lord, ano ba yung purpose mo? Ano ba yung nais mo na gawin ko? No? Gusto ko po na makita yung kapangyarihan mo sa buhay ko na siyang kumilos. So, let's take this time po, mga kapatid, na kung ano po yung laman ng puso natin, sabihin po natin sa ating Panginoon. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, sa pag-ibig niyo po sa amin. Lord, we know, mahal niyo kami, Panginoon. Never po kayo nagkulang sa amin. Never niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Lagi pong best yung plano niyo sa aming buhay. Lord, tanging dalangin namin, may mga pagkakataon sa buhay namin na nalilito kami, di namin alam yung tamang desisyon, di namin alam yung gagawin namin. Lord, dalangin po namin na ma-reveal po sa amin through the Holy Spirit, Panginoon, yung nais mo, yung purpose nyo, yung will nyo sa buhay namin, Panginoon. Lord, may mga problema po kaming pinagdadaanan. Hindi po namin alam yung solusyon. May mga sitwasyon sa buhay po namin na nahihirapan po kami. Pero alam po namin dahil sa inyong salita na magagawa po namin ang lahat ng bagay dahil sa inyo na nagpapalakas po sa amin. Dahil kay Kristo na nasa sa amin, Panginoon. Salamat dahil mahal nyo kami, Panginoon. Dahil pinili nyo kami. Dahil anak nyo kami, Panginoon. Lord, may mga times din na nahihirapan po kami magpatawad. Salamat dahil kami yung una mong pinatawad, Panginoon. At dahil doon, matututunan po namin kung paano magpatawad, O Diyos. Lord, alam po namin na gagamitin niyo po yung buhay namin para maging blessing po sa ibang tao.
kung paano po namin na-experience yung love nyo, yung peace and joy na nanggagaling po sa inyo, ganun din po siya magre-reflect sa aming buhay, Panginoon. Lord, dalangin po namin na maging good example po kami sa mga taong nakapaligid sa amin, sa aming family, sa aming mga anak, sa aming kaopisina, o nasang mang place kami, Panginoon, ang makita talaga ay si Kristo na aming Diyos, Panginoon. Lord, sa buhay po namin, Ikaw po yung maitaas, Ikaw po yung madakila, sapagkat Ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Lord, we entrust to You everything. At patuloy kami magtitiwala, no matter what, Panginoon. Ano man yung sitwasyon ng buhay po namin, patuloy po kaming mananampalataya, patuloy po kami magtitiwala at iibig sa inyo, Diyos. Dahil alam po namin na yung plano nyo ay mas higit kaysa doon sa plano namin. Yung iniisip nyo, yung nais nyong gawin sa buhay namin ay higit kaysa doon sa gusto po namin gawin sa aming buhay. Kaya po, ngayon, Panginoon, we surrender everything, God. Talaga pong ibinababa namin ang lahat sa inyo dahil wala po kami magagawa sa aming sarili. Kaya po kailangan po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang kikilos po sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, we bring back all praises and glory sa inyong pangalan. We worship you, Lord. We love you. Ito po ang sinasamot dinadalangin namin. Ang lahat po ng umiibig sa Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Muli po, purihin po natin ang Diyos sa buhay po ng ating kapatid, sa salita na kanyang binahagi sa ating umagang ito. Sabi nga, sa bawat laban na kinakaharap natin ngayon, sa bawat isang laban na kinakaharap natin, may layunin at plano ang ating Panginoon. Marapat lang talaga na pagkatiwalaan natin siya, siya na may likha ng lahat at siya na kayang gawin ang lahat. Amen? Amen. Samahan niyo po kami muli ay pa umawit at magpuri sa ating Diyos. Awit na pupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh,
Pwede po ba nating bigay ang isa pang malakas na palakpak para sa ating Diyos buhay? Amen. So before we end, mga kapatid, quick announcements lang po. Number 1, yung Women Fellowship po mamaya ay na-cancel. Ay, nalungkot sila. Lungkot ba kayo? Hindi. Canceled muna daw po kasi medyo naging malapit yung date doon sa preparation. Wala pong naipa-reserve na venue para sa inyo. But definitely, ay i-reschedule po yan. So, may fellowship pa rin po ba kayo? Wala na. Wala na po, So, wala na po. So, you can go home after the service, after nyo po makipag-fellowship, after the service. Then, pangalawa, ito po, napakahalaga. Kasi this coming Wednesday, meron po tayong DVBS. Alam niyo ba yung DVBS? Daily Vacation Bible School. So, kung kayo po ay merong mga pamangkin, kapitbahay, na may mga bata sila from grade 1 yata to grade 6, ay encourage po natin na makadalo sila sa gawain na ito. Huwag po silang mag-alala sapagkat meron po yung snack, So, maganda po na bata pa lamang sila ay nai-introduce na sila. Una-una sa church at sa Panginoon. Amen? Pwede po ba? Ngayon po ay meron ng 60 na registered participants. Ang target po natin 100. So, kailangan pa po natin ng 40 na kids. So, kung meron po kayong mga kaibigan, pamangkin, tawag dito ay kapitbahay na may bata, na pwede po nating i-register po natin sila. And of course, most importantly, yung pwede po sa inyo mag-volunteer to help out doon po sa 3 araw kasi yan po ay magsisimula this coming Wednesday, hanggang Saturday po. Makipag-coordinate lang po tayo kay Sister Eugene, para po kung willing kayo na mag-volunteer ay maayos po natin yung schedule. Okay po ba yon? Okay, excited po ba tayo sa gagawin ng Panginoon dun sa ating mga kabataan? Amen. Excited po ba tayo sa gagawin ng Panginoon sa kanyang iglesia? Kasi hinahanda po niya ang ating iglesia sapagkat ang kanyang iglesia, hindi po natin ito iglesia ng Diyos, dahil maraming kaluluwa ang dadalhin ng Panginoon sa lugar na ito. Amen? Napakaganda po ng mensahe ng Diyos ngayong umagang ito, pag pinag-aralan niyo po yung istorya ni Joseph. Parang parang daig pa yung teleserye. Pag mahilig kayo sa teleserye, napakaganda pong basahin yan. And before that, meron pala tayong worship night sa May 31. I invite everyone po to join us sa worship night this coming May 31st kasi it will be a worship night and celebration. Bakit po gusto natin mag-celebrate? Dahil po magaling yung kasama natin dito sa church. Ganun ba? Hindi, dahil po mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa iglesyang ito, mabuti ang Diyos sa bahay ng Malolos. Amen? So this coming May 31st, we will worship the Lord. We will bring back all the glory and praises that belongs to Him. Dahil siya lamang po ang tapat at mabuting Diyos. Amen? So I invite everyone, mag-invite din po kayo, samahan nyo kami. Again, going back doon sa lesson ko na ibinahagi sa atin ni Brother Jonas, it is very timely. Na talaga naman, si Joseph po, hindi po yan fictional character. Siya po'y tunay na tao. Yan po'y tunay na naganap. Kaya ang iisipin natin, bakit kaya ganun yung kanyang mindset? Paano nanaginip siya? Yung panaginip niya ang ganda. Pinakita sa kanya ng Panginoon kung ano yung plano niya sa buhay niya. Pero the following days, months, hindi. Lord, parang labo naman yata noon. Ang ganda-ganda nung binigay mo sa akin. Pero ito ako ngayon, galit na galit sa akin yung mga kapatid ko. Gusto akong patayin, tapos binenta pa ako. Tapos pagdating niya doon sa Egypt, kutakot-takot pa ang problema yung dumating sa kanya. Pero bakit po naging stable yung kanyang character, yung kanyang attitude towards doon sa pangako na receive niya sa Panginoon? Kasi po kilala niya ang Diyos. Kilala niya how sovereign His God is. Kaya po sa atin, mga kapatid, napakahalaga
Yung pagkakaroon natin ng tamang pagkakilala sa ating Diyos. Kasi iyon po yung magtatawid sa atin sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay, no? Na darating po sa ating mga buhay. Naniniwala po ba tayo doon? No? Kaya po patuloy natin kilalanin, patuloy natin palalimin yung ugnayan natin sa ating Diyos. Sapagkat yun lamang po talaga ang makakapagpatatag sa atin. No? Kagaya ni Joseph, kagaya ng mga iba pang tao sa Biblia. No? Ganun po, malalim. Ganun po, kalalim yung kanilang pagkakilala sa Diyos. Kaya sila'y palagi nagtatagumpay sa dami man ng pagsubok na dumadating sa kanilang mga buhay. Sapagkat wala naman po silang magagawa sa kanilang mga sariling lakas at katalinuhan. Parang tayo din, mga kapatid. Kaya gayahin po natin yung mga halimbawa na yun. Okay po ba? No, sige po. Tanggapin po natin ang mayamang pagpapala ng ating Diyos sa Kanya po na makapag-iingat sa atin, sa pagkatisod, sa Kanya po na makapagharap sa atin sa banal na trono ng ating Diyos ng may buong kagalakan at walang kapintasan. Sa Kanya na makapagbibigay ng mga bagay na higit pa sa kaya nating isipin o hilingin sa pamamagitan ng kapangyarihan na sumasa atin. Ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba sa Kanyang iglesia at sa Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen, and amen, and amen. Ayan. You may now go in peace, mga kapatid. Magkita-kita po ulit tayo this Wednesday sa DVBS and next Sunday sa ating pong regular worship celebration.